Reng opinyon da ring bisita ang pong host kintutok yung programa, alina la opinyon ni Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tama sanang sumuring niya masamas. Dahil ang karapatang pantao ay dapat at para sa lahat. Magandang araw, Central Luzon. Welcome po sa ating programang Dapat All, Human Rights for All. Ako po ang inyong Human Rights Defender, Sunshine Serrano. Idineklara ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1995 ang huling linggo ng Oktubre bilang National Correctional Consciousness Week na naglalayong magbigay malay at manawagan sa pakikilahok ng publiko para sa resocialization at reintegration sa lipunan ng mga nakakulong at dating nakakulong. Mayroong 470 na bilangguan sa buong bansa sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology at 7 naman sa prison facility sa ilalim ng Bureau of Correction. Sa datos ng BJMP noong 2022 ay umaabot ng 131,311 ang kabuoang populasyon ng mga bilanggo at umaabot ng 370% ang congestion rate sa kabuuan. Habang ang mga prison facilities sa ilalim ng Bucor ay mayroon namang 321% na congestion rate. Sa ganitong kaso, kamusta kaya ang kalagayan ng mga nakakulong at kanila bang natatamasa ang isa pa ring marangal na pamumuhay sa kabila ng pagiging bilanggo? Sa paggunita ng National Correctional Consciousness Week, ating kamustahin ang kalagayan ng mga bilangguan at bilanggo mula sa karanasan ng ating kasamang may advokasya sa pangangalaga sa karapatan ng mga bilanggo. Katalakayan natin ang ating kasama mula sa pastoral program ng Catholic Bishop Conference of the Philippines Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, si Mr. Michael Bartolome. Magandang araw po, Sir Michael. Magandang araw naman sa iyo, Sunshine. Sir Michael, maganda po siguro ipakilala muna natin ano ba itong Episcopal Commission on Prison Pastoral Care ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, so CBCP. Ang Episcopal Commission on Prison Pastoral Care ay isa siyang commission dito sa CBCP. Way back siguro mga 1975 about March. And some of the death row inmates in Bilibid prison wrote a letter to Cardinal na tignan naman yung kalalagayan ng mga bilanggo sa National Bilibid Prison. So on that year, once na nag-convene ang mga obispo, so they created the Episcopal Commission on Prison Pastoral Care. So doon nagsimula yon 1975 sa kanilang mga sulat. They enumerated kasi yung mga problems nila and condition. Then bilang tugon sa kanila, kaya ginawa itong commission na ito para tignan ang kalalagayan hindi lamang sa Bilibid kung hindi sa buong Pilipinas at makita kung ano yung pupwedeng itulong sa kanila ng CBCP Commission on Prison Pastoral Care. Po. Makikita pala natin ng historical context pala niya since 1975. So panahon po to ng martial law, 'di ba? Yung nung nabuo siya. Ano na po ang kondisyon po ngayon ng ating mga bilanggo at ang ating mga bilangguan? Mayroon hubang malaking pagbabago mula sa dating kondisyon nung panahon ng martial law noong 1975 hanggang ngayon na patuloy kumikilos ang inyong organisasyon sa ating mga bilangguan, sir? Malaki naman po ang pinagbago ng ating mga kulungan sa inyong paningin sa television ay hindi na nakikita yung mga riots, no? Yung mga tipong mga ganon. So ngayon, ang katulad din ng mga tao sa labas, lumalaki ang populasyon, sila rin lumalaki. Kaya ngayon, ang
ng lahat ng kulungan sa buong Pilipinas ay malaki talaga ay yung congestion rate nila. Kasi dumami na rin yung tao, dumami na rin yung nakukulong. So ganun Pero po yung ngayon ating yung prison, situation nila. opo, pero ang ating mga kulungan hindi naman lumaki, no? Hindi naman dumami. Mas marami. Kaya po ang problemang pinakamalaki po ba ay congestion? Right Yes now. po. I will give you an example. Like Manila City Jail only, it was built during the Spaniard, no? But yung same structure, ganun pa rin for 700 to 1,000 prisoners lang at that time. But now we have 5,600. Ganung bilang, ganun kalaki yung congestion. So 700 ngayon, 5,000 na. So malaki yung yung bilang na nasa loob kaya congested na lahat. Yun ay Manila City Jail pa lang. Sa dami ng pinuntahan kong kulungan ay halos lahat po ay yun po ang number one problem nila is the congestion. Sir Michael, ano po ang programa po ng ng ating simbahan? Ang isang malaki naming nagiging programa ay yung advokasya. Kasi nung pumasok ako dito, mga 1995 pa lang, ang pagkain pa lang po ng ating mga PDLs noon ay 30 pesos per square meal. Ngayon, ang aming opisina po ay, ang advokasya niya po ay mapataas man lang ng kahit papaano ang kinakain. I will give you an example. As of today, ang pagkain na po dahil sinususog lagi namin yan, ang pagkain na po sa New Bilibid Prison ay 60 to 70 na daw po, bagong-bago lang, nakatataas. Ganon din po ang BGMP, 70 pesos per square meal. Pero iba pa po ang pagkain ng provincial jail kasi iba rin yun ang mamahala ng mga provincial jail natin. It is under the governor. It depends na lang kung ano yung income ng government ng isang province. So yung pa lang po yung advokasiyang yun ay kung ikaw ay Sunshine, kung it's okay to you, ng square meals mo ay 70 pesos. Hindi po ata kasha, sir. Yun bang ganon, ano? Baka po mapilitan po akong pumayat kahit wala akong bala kong papayat. So kaya nagkaroon ng bali nung yung sinasabi nilang nung 1995 ay ginawa yung Prison Awareness Week ng simbahan. Ganun din ang gobyerno nagtatag ng National Correctional Consciousness Week during President Fidel Ramos, no, yung 551, para ma-aware naman yung mga tao sa labas doon sa kalalagayan ng mga bilangguan natin sa ngayon. Sir, nga po, di ba, meron po ngayong panukala si Senator Robin Hood Padilla na para sa ikabubuti nga daw po ng kondisyon o pagtingin sa mga bilanggo at sa mga bilangguan. Ano nga po ba yung mga kailangan ng ating mga bilanggo at ng ating mga bilangguan para ma-ensure na ang kanilang karapatang pantao ay nare-respeto sa loob, kahit nasa loob sila ng bilangguan po? Sunshine, yung sinasabi mong panukala ni Robin Hood ay hindi ko pa nakita, no? But yung kalalagayan kasi ngayon ng mga bilangguan natin ay una nga sinabi ko yung congestion. Opo. So ang isang magandang pagtuunan ay medyo makalampag naman ang ating mga court. Kasi malaking kakulangan po yung court kaya lumalaki yung ating bilang sa bilangguan. Kasi if your case is a capital offense, naghihiring ka ng 3 to 6 months, maghihiring ka, di 2 beses ka lang makapaghiring ng o 3 sa isang taon. Ganun po kabagal ang ating judiciary. So yun, kinakalampag minsan namin ang mga korte na sana ay mapabilis man lang. Kasi po ay napakabagal po talaga ng kahit po ay isang detenido maliit na kaso, snatching lang, dumadami po. At lalo ngayon sa mga drugs po, ang dami dahil yung pong korte natin laging nagpupuspone,
Kaya humahaba ang mga detention ng bawat bilangguan. Yun po yung isang yung kanilang, tapos po yung like yung katulad ng ating mga laging advokasya, yung violation ng mga human rights din sa loob, malaking bagay po, nangyayari po yan. Pero yun nga, medyo kasi ang kalalagayan nila, pag ang isang tao kasi yung subhuman living condition niya ay hindi masyadong naibibigay ng maayos. Katulad ng korte, gusto niya physically fit siya. Pero pagdating dun sa loob, paano ka magiging physically fit? Hindi ka nga nakakain ng maayos, yung bang ganon. Tapos ang iyong kulungan ay siksikan, hindi ka man lang ganong makatulog. Yung bang mga ganong tipo na dapat inaayos din. Nagkaroon noon ng modernization about dyan sa Bucor, pero kita mo, panahon pa yun ni Pinoy, parang ang implementation ngayon pa lang napakabagal, di ba? Parang yun ang tinitignan ko. Meron silang modernization, pero ang bagal-bagal. Unlike yung katulad na nangyari kay past president natin, si President Digong. Pinalabas, tapos ngayon, sige, babariling ko kayo pag di kayo bumalik. Di nagbalikan, di ba? Tapos hanggang ngayon, the process of it, ang hirap-hirap nilang lumabas. Meron pa rin nandoon na hindi sila kasama dun sa budget ng Bucor. Ang hirap, di ba? Dapat napalaya na sila. Oo. Ang nangyari kasi niyan, ang nag-a-avail yung mayayaman. Din natin yan, Sir Mike, yung GCTA. Ito ay binibigyan ng pagkakataon ang mga nakakulong doon kung nagbabago naman kasi may mga rehabilitation, mga konti-kunting nagaganap doon. Binibigyan sila ng katulad ng mga ang meron kasing diyan ay yung bawat namumuno ng bilangguan, good conduct time allowance. Kung doon pa lang titignan mo yung title niya, good conduct time allowance, para bigyan ng isang bilanggo ay maganda, di ba? Kaso ang nangyari, kaya nga pinabalik ni President Digong noon kasi ang makikinabang like sila Mayor Sanchez, yung mga sikat na hindi ko naman nakikitang yung remorseful sa kanilang mga ginawa. Wala akong nakikitang pagbabago. Tapos yung mga naiwan, yung mga old, sick, and yung mga walang dalaw, sila ngayon yung nandoon na pinabalik pa. Sabi ko, sana nga makita din yung batas na ito upang mabigay doon, lalo na yung mga nandoon ngayon sa yung liwayway. Kasi 3 yung kampo dyan eh. Maximum, medium, tsaka yung minimum. Yung minimum po yung mga nandoon, matatanda na, may sakit, hilay, tapos ngayon, living out na, pero ang tagal ng proseso ng paglabas. Maganda rin nga po talaga yung yung proseso ng GCTA. At sana nga po ay maibalik ito ni Pangulong Marcos kasi ito nga po ay isang paraan para talagang mangyari yung yung restorative justice na talagang yun naman po yung reason kung bakit tayo nagbibilanggo ng ating mga taong nagkasala ay para sila ay magbago at mabigyan ng pagkakataong magbago. At yung GCTA ka po nagbibigay ng bawas sa mga sentence kapag ikaw ay bumubuti at pag tinanggap mo ang iyong kasalanan. So sana nga po yan po ay isa sa mga mga organisasyong katulad po natin sa Task Force Detainees at sa CBCP Prison Pastoral Care. Alam ko po na isa sa ating mga ina-advocate nga po talaga. Isingit ko lang to. Isa pang kasing dagdag dito maliban dun sa GCTA, we have executive clemency na ang tanging presidente natin ay ang pumipirma. Na sana i-exercise niya yung prerogative niya about signing ng mga executive clemency. Kasi meron akong nakaka-experience ng mga bilanggo, maabot na ng 30 years dun sa bilibid, pero hindi napipirmahan yung kanilang executive clemency. Lalo yun na yung mga nanggaling sa death row, and tapos ngayon naging life na siya, na sana ay pirmahan din ni President BBM about the executive clemency. Kasi
alangan naman iburo mo sila diyan hanggang sila ay mamatay. 30 years na eh. Dapat pinag-iisipan ng palabasin sila. Ngayon, Oo, ang tinutukoy mo sa ngayon about yung sa simbahan ay nasa malalayo yung iba. So, isa sa mga strategy kasi ng aming opisina, ang Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, is to create volunteer in prison service in different dioceses and archdioceses. Kasi kami dito, pito lang kami. Buong Pilipinas yung national kami, di ba? Buong Pilipinas. So nag-create kami ng mga volunteer in prison service na magiging partner namin sa mga diocese. Sila yung tutulong face-to-face, yung sa mga, total naman, kababayan nila yung nakakulong doon sa lugar. So ino-organize namin yung mga bawat volunteer na kung ano yung ginagawa ng ating mga simbahan ay siya ring gawin doon sa mga PDLs, like katulad ng isang probinsya, Malolos. So yung mga taga doon, dapat sila yung dumadalaw doon, tinitignan din yung kalalagayan nila at kung ano yung maitutulong nila in terms of yung mga personal ng mga bilanggo. Unang-una lang, kaya nga sumulat sila sa amin noon kasi wala man lang worship. So dapat meron ding mga ganyan, mga misa. Kasi alalahanin nyo, ang simbahan at ang jail ay magkatabi in every provinces. So dapat dalaw man lang sila, bigay man lang ng mga formation katulad ng ginagawa nila sa simbahan. Yun ang laging inaano ko sa kanila. Tapos yung mga social services, like pag ang isang bilanggo ay sumakit ang ngipin, ano ang mangyayari? Ang budget lang ng isang bilanggo ay 3 piso lang yata ang medical budget niya for the day. Paano yung pagsakit ng ipin? Ang nangyayari ngayon ay universal medicine. Pag masakit ang ulo mo, masakit ang ipin mo, masakit ang tiyan mo, isa lang. Parang isa lang ang gamot, parang ganon. Dapat tinitignan din pag sumakit ang ipin, meron din dentist ang pupunta doon, like in provincial jail, mga ganon. Alam mo, Sunshine, nung nagsimula ako dito nung 1995, minsan pumunta ako dyan sa may part ng Samar, no? Imagine mo, ang pagkain nila is 8 pesos. Depende daw sa income ng gobyerno. Kaya ang ginagawa nila, nagtatanim para meron silang anihin, nakakainin. Imagine mo, ganon. Hindi kasi nga ay yung pang isa problema ko dito eh. 3 ahensya yung BJMP is under the DILG. Bureau of Correction is Department of Justice. Tapos yung provincial jail is under the governor. At meron pa tayong mga nakakulong na bata na under DSWD. Iba't ibang policy na sana maayos yung mga ganyang tipo, iba't iba ang pamamalakad. So yun yung sinasabi namin sa mga volunteer. Maging aware kayo para ipakita nyo sa labas yung kalalagayan ng mga bilanggo, lalo dyan sa mga probinsya. Pwede naman lapitan yung mga sa government eh. Sir, balikan po natin yan, no, yung paano nakakatulong ang spiritual na pag-uplift ng ating mga bilanggo sa kanilang karanasan sa bilangguan at sa kanilang pagbabago po at sa tulong ng ating mga volunteers at tulong ng simbahan. Sa pagbabalik po ng Dapat All, Human Rights for All. Nagbabalik po ang Dapat All, Human Rights for All. Kasama po natin si Sir Mike ng CBCP, Episcopal Commission on Prison Pastoral Care. Sir Mike, kanina po pinag-uusapan natin yung malaking tulong ng mga volunteers natin. Ano nga po ba talaga ang naitutulong ng spiritual na the masses sa ating mga bilangguan, sa ating mga bilanggo at sa ating mga detenido? Paano nakaka-uplift sa kanilang buhay
no, na may pagkakasala pero may so hopefully may nagbabago tayo. Ano po ba yung nababago natin? Actually, Shine, that's the main work, organized volunteer in different diocese. So ako yung napupunta doon para i-organize sila para nga maipakita yung pagtulong parang face to face, case to case yung kumbaga yung kumbaga papasok ka talaga sa loob. Papasok ka para ipakita mo yung binabasa nating ebanghelyo, ipapakita mo yun sa pagdalaw mo dun sa bilangguan. Yun kasi yung pinakikita na yun yung you will walk the talk. Pag nakita mo yung salita ng Diyos at nakita mo ang tutulungan mo, so kailangan pumasok ka sa loob. Katulad ng mga volunteer natin. Kaya sila even pandemic at hindi kami pinayagang pumasok because of the health problem. Now we have talked already to BGMP director, si Iral, kaya lang napalitan na ngayon siya. Inallowed niya na yung pagpasok sa mga bilangguan. Kaya ngayon natutuwa ako dahil papasok ng muli ang ating mga volunteer in prison upang ipadama sa mga sa mga PDLs natin yung salita ng Diyos na naririnig natin doon sa simbahan. Ipapakita din natin sa kanila yung kakulangan ng isang bilanggo na pagmamahal. Ipapakita ito ng mga volunteer doon sa loob ng jail. Yung bang magbibigay ka ng talagang oras, talino at yaman mo, ibibigay mo doon upang maramdaman nila na yung Kristong nasa sa iyo, ipakita mo doon sa kanila upang maramdaman nila at mapagbago sila. Kasi sila naman ay hindi naman talagang likas yung kanilang yung nagawang kasalanan o even doon may nagawa na, pero alam mo yan, pag pinakikita mo kasi yung magagandang gawi ng tao, magbabago yan at marami na akong nakita. We have some groups na nakalabas pero patuloy nagbabago at minsan may kandilaan pa nga na may release prisoners tayong mga grupo na nakakahalubilo dito sa labas na patuloy na nagsusumikap na mabago ang kanilang buhay dahil nga doon sa ipinadamang pagmamahal ng mga volunteer nung sila ay nakakulong, yung pagbibigay ng mga pangangailangan nila, even yung mga food, yung mga ganyan, yung isa sa mga ini-encourage ko nga sa kanila ay study about legal, kasi paralegal. Kasi nga hindi lang naman pagkain ang pupwede nating mga volunteer na ibigay sa kanila. Kung hindi, ang inaasam-asam din nila ay ang kanilang kalayaan. Sana matutunan nila little by little yung paralegal para at least medyo yung kahit man lang mabigyan sila ng knowledge about the basic ng paralegal para alam nila saan tumatakbo yung kanilang kaso. Sa kanila kasi, hindi nila alam kung ano nangyayari sa kanilang kaso. So wala kasi nagbibigay ng advice. Yan po yung isa sa mga inaano namin sa mga volunteer na tulungan din sila not only in faith. Isa pa, kung iniisip natin silang palabasin, ay doon pa lang sa loob, habang sila ay nandoon sa loob, medyo bigyan natin sila ng isa sa mga nakikita ko dito is training. Karamihan kasi doon sa aming study, karamihan po sa kanila ay on elementary level lang po. Hindi po kakulangan sa pag-aaral. Ngayon, ang maganda po dyan ay ituro sa kanila yung mga training na po pwede nilang gamitin sa labas. Na po pwedeng, katulad nga ng isang grupo natin dyan sa Bilibid, gumagawa ng kandila, yung mga ganon. Upang sa ganon, ay hindi ka na mag-i-employed para at least mag-business ka na lang. Turuan natin sila sa loob kung paano mamingwit, hindi manghingi ng isda. Parang ganon tipo po.
Opo. Dapat yun ang itinuturo sa kanila upang sa ganun, paglabas nila, kung snatching yung kaso mo nung nakaraan, hindi ka na babalik upang mang-hold up. Maganda po yung two-prong kasi yung binigay yung kasagutan. Yung isa po ay para sa ating mga volunteers para mas maging effective talaga silang makatulong sa ating mga bilanggo ay dapat sana kung kakayanin ay matutunan nilang magparalegal. Malaking tulong po yon doon sa kanilang sineserbisyohang mga kapatid nating nasa bilanggo at sa kanilang mga lawyers din po na kung pawang lawyer ng ating mga ng ating mga kinasuhan. Malamang po ay walang oras dahil talaga pong napakaraming kaso ng PAO at maganda pong tulong kung may paralegal na kayang tumingin din nung kanilang kaso para masabi dun sa lawyer na, "Sir, ito po ang kaso nito, 4 na hearing na." Meron ho ba kayong meron ho ba kayong experience, sir, ng ganitong storya na nangyari sa inyong pagtatrabaho sa prison Meron naman po. Actually po ako I take engineering but I don't have knowledge about law. Yung kaya lang pagdating ko sa trabahong ito, nung makakita ko yung kakulangan, kailangan mong malaman at intindihin. So I take up some yung basic paralegal. So parang hindi ka lang maligaw sa pakikipag-usap sa kanila, pagkakalumuha sa kanila, ay alam mo kung anong patutunguhan nilang kaso. Ganito na pala yan. Dapat ganito ang gawin mo. Kahit man lang sa yung payo, maibigay mo yung tamang payo para sa kanila ay malaking bagay na. Yung mga tipong ganon, nakakatulong ka in terms of yung mga pag-lesson ng mga inmates at sa gobyerno nakakatulong ka rin kasi lumiliit yung budget in terms of budget ng pagkain nila, lumiliit yung bilang, nakakatulong ka rin, no? Maraming tulong, hindi lang sa kanya, sa gobyerno, parang ganon. At gano'n, nakakatulong ka rin at naisasabuhay mo yung naririnig nating salita ng Diyos na sinasabi doon. No? Yung mga tipong gano'n. Napaka-importante po yon na sinasabukay natin sa pamamagitan ng mga ganitong advokasya ang ating faith, no, ang ating paniniwala at pagmamahal sa Diyos. Sir, isa po sa dahil darating na ang barangay elections. Isa po sa ay mabigyan ng karapatan ng mga detenido na makaboto. Ano po ba ang ginagawa ng inyong organisasyon para ma-ensure na ang karapatan nilang ito ay ma-observe, no? Dahil sila naman ay hindi mga sentensyadong tao. Ay ano po ba ang ating mga ginagawa para dito? Opo. Ang aming pong opisina noon ay kinausap ni Commissioner Rene Sarmiento. Siya yung nag-introduce po ng detainees voting. Ngayon po, nung na-introduce na po ito, tayo pong lahat ay bumoto, even the PDLs, even local. Nag-question nga lang po ang isang grupo sa Supreme Court, kaya na TRO. So, last year po, lumabas na po, nalip na po yung TRO. So, nag-connect na po sa amin ng COMELEC na po pwedeng gawin ito. Kasi nalip na, so ngayon, pwede na po uling bumoto ang mga PDLs natin ng mga lokal. Sinimulan nila sa barangay upang makita nila kung meron mang magiging mali sa eleksyong ito ay maitatama nila in terms of midterm election by next year ba yon? Ngayon, kaya i-exercise ng mga bilanggo ngayon na bumoto ng lokal. So magsisimula po ito dyan sa magaganap na SK and barangay election. So ngayon, hiningi po ng COMELEC ang aming tulong dahil kami ay may mga volunteers sa iba't ibang lugar, mga provinces, dioceses, and archdioceses to monitor the election. Pero isa po sa isang programa ay hindi lang monitor during the election kung may violation. Kailangan po, kung nakarehistro ka naman na magkaroon ng to right to vote, ay dapat
i-exercise ng mga PDLs natin at dapat ini-encourage namin ng mga volunteer na magkaroon ng voters education for them not to sell their vote, parang ganon, or kung sino lang yung sinabi ni wardens na iboboto. Hindi po yung dapat talagang katulad natin, Sunshine, i-exercise talaga natin our rights to vote. Kasi malaking karapatan natin yun upang ipahayag natin sa botong ito na dapat ito yung mamahala sa amin. Even siya man ay lokal o nasyonal, dapat ito. Hindi po nai-impluwensyahan ng mga nasa organisasyon dahil sila ay nakakulong. Yan, napakaganda pero napakalaking responsibilidad niyan. Kasi nga po talagang kung lahat ng ating mga detenido na I hope na lahat ng ating detenido ay makakaboto, ibig sabihin po sa buong Pilipinas ay kailangang magkaroon ng voters education. At sa buong Pilipinas po ay kailangang ma-ensure na makaboto ang ating mga PDLs. Kaya nga saludo ako dun sa mga volunteer in prison kasi magbibigay sila ng kanilang mga oras at talino upang magbigay ng voters ed and imomonitor nila the election dun sa loob. Pagkaboto nila sa labas, pupunta sila sa loob to monitor. Baka nga may mga ilang violation, parang mga ganun po. Sana nga, kaya believe ako sa mga volunteer namin, talagang papasok po yan. Basta meron lang silang rights parang binibigay ng COMELEC na po pwede talagang pumasok po. Yun po yung kaya saludo po ako sa aming mga volunteer. Oo nga po, napaka-noble ng cause at napaka-Christian light. Yun nga po, talagang ito yung pagbubuhay ni Jesus sa ating puso, ito palabas sa ating kapwa na talagang makikita natin ang tunay na pagiging Kristiyano. Sir, bago po tayo magtapos sa ating segment, baka may mensahe kayo sa ating mga manonood, kung ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila, lalo na po kung bakit natin binibigyang importansya ang ating mga bilanggo ay mga importante at dapat ma-observe ang kanilang karapatang pantao at dapat nilang madama ang pagmamahal ni Kristo kahit sila ay nasa mga kulungan, sir. Sunshine, ang simbahan po ay may programa tuwing huling linggo ng Oktubre ay Prison Awareness Week. Ganon din ang gobyerno, National Correctional Consciousness Week. Pero sila ay nag-uumpisa pa lang yung huling linggo. So aabot sila noong Nobyembre. Sa simbahan po, may isang linggong programa upang ma-aware ang mga tagalabas para sa kalalagayan ng mga bilanggo. So ang simbahan po ngayon, ang magsisimula po ang Prison Awareness Week ay Monday po ito, gaganapin po dito sa CBCP. Magmimisa po ang aming Executive Secretary na para pasimulan ang Prison Awareness Week. Pagdating po ng Huwebes, meron naman po kaming Service Consciousness Seminar. Magaganap po dito sa May Bayview, Manila. Ang mga audience po namin, ang Bureau of Correction, BGMP, Provincial Jail, Police, mga lock-up, Parole and Probation Administration, ang PIDEA at ang NBI. Ang purpose po nito ay magkaroon ng deeper understanding about their mission. Not only work, yung mission mo bilang tao para hindi katulad, naalala natin yung mga nangyayari sa Bucor, yung mga ganyang nangyayari, puro may mga drugs, may mga ganito, matulis na bagay. Sana muli sulyapan ang kanilang work na isang misyon. Hindi lamang ito ay work na may bayad, kung hindi nandiyan ka rin lang, sana ipaglaganap mo din yung mabuting balita para sa kanila. Yung mga ganon. So, ang aming opisina, the ECPPC, is hoping for the custodial institution magkaroon ng konting change man lang. Kahit konti lang, paunti-unti. Diba? Makikita natin sa Bucor, parang walang pag-asa, pero kami ay laging may pag-asa para sa kanila. Yung mga tipong ganon. Kasi merong dito si Monsignor prison is people. People. Ibig sabihin may mga dignidad dyan.
So kaya kailangan lagi, nag-hopeful kami na sila ay magbabago yung ating mga custodial forces sa mga bilangguan. Pagdating naman po ng Biyernes, kami naman po kasi hindi kami dadalaw ngayon sa sa Bilibid kasi ang daming requirements. Iniba namin ang style kasi before sa Bilibid ngayon sa provincial jail naman ng Bulacan kami pupunta para tignan din yung kalalagayan ng ibang probinsya kasi dati hindi kami lumalayo, ngayon lumalayo na kami. So doon. Tapos ang culmination ng lahat ng ito ay magaganap sa Antipolo International Shrine ng Good Voyage, yung katedral ng Antipolo. Magmimisa po doon yung ating dalawang obispo, si Bishop Bong at saka si Bishop Ruperto, to aware the people of Antipolo and the national sa kalalagayan ng mga bilanggo. Pero meron pang dalawa, kaya katulad ng binanggit kanina, yung voters, magaganap po ito sa Sabado, kasi po yung election po magaganap by October 30 po. So dapat ay medyo na-prepare na rin. So after the prison awareness, yung voting naman ang titignan. And we have also concerns and issues about drugs. So we have activities on October 10 because October 10 is World Day Against Death Penalty. Yan po. Maraming salamat, Sir Mike, sa napaka fruitful na conversation po tungkol sa mga karapatan ng ating mga bilanggo, sa kondisyon ng ating mga bilanggo. At sana po sa uulitin po sa Dapat All, Human Rights for All. At sa mga viewers natin, wag po kayong aalis. Babalik po ang Dapat All, Human Rights for All. Panahon ng kasagsagan ng batas militar o martial law nang itatag ang Task Force Detainees of the Philippines o TFDP noong 1974 ng Association of Major Religious Superiors in the Philippines o AMRSP. Simula noon ay naglingkod ang TFDP bilang isang organisasyon para sa karapatang pantao. Batay na rin sa kanyang pangalan, pangunahin sa mga biktimang tinututukan ng organisasyon ay ang mga detinidong politikal. Ang Task Force Detainees of the Philippines ay isang organisasyon para sa karapatang pantao. Nabuo ito sa pagtutulungan ng mga pari, madre, at ilan sa mga taong simbahan noong 1974 bilang tugon sa matinding panunupil at pang-aabuso sa karapatang pantao ng panahong umiiral ang batas militar sa ilalim ng diktador na si Ferdinand Marcos. Simula noon, ang Task Force Detainees of the Philippines ay patuloy na naglilingkod dahil bagamat naibagsak na ang diktadorya, patuloy pa ring umiiral ang mga panunupil at paglabag sa karapatang pantao. Sa kasalukuyang datos ng siserbisyohan ng Task Force Detainees of the Philippines ay may bilang na 248 na bilanggong politikal ang nakapiit sa iba't ibang kulungan sa buong bansa. Ang gawain sa pag-asiste sa pagpapalaya ng mga detinidong politikal noong panahon ng martial law hanggang sa mga sumunod na administrasyon ay gawaing nilalahukan ng Task Force Detainees of the Philippines ng mga detinidong politikal at ng mga kaanak at kapanalig na organisasyon. Ang bilanggong politikal ay tumutukoy sa mga nagsagawa ng pagkilos laban sa inhustisya sa lipunan na nagdulot ng pahirap sa maraming mamamayan. Sila ay tinuturing na bayani ngunit inaresto, kinulong at kinasuhan upang masupil ang mga adhikain para sa bayan. Ilan sa mga halimbawa ng mga detinidong politikal ay sina Basilides Badion at Jerry Butial na pawang 3 dekada nang nakakulong. Pinagbintangan umano ang mga ito na pumatay kay Timoteo Zarcal at parehong nakaranas umano ng torture habang sila ay pinaaamin. Kasama din sina Basog Jacob at Chodoro Fuentes sa mga bilanggong politikal na halos 2 dekada nang nakakulong.
Nakaranas din umano sila ng torture nang sila ay dakpin at pilit na paaminin sa kasong murder na nakasampa sa kanila. Si Armando Vidar ay 21 taon nang nakakulong at pinagbintangan sa kasong illegal possession of firearms, ammunition, and explosives. Pinatawan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Ang kampanya ng pagpapalaya sa mga detenidong politikal ay isa sa pangunahing programa at serbisyo ng Task Force Detainees of the Philippines. Naniniwala ang organisasyon na ang mga detenidong politikal ay ang buhay na testigo ng kawalan o kakulangan ng demokrasya sa ating bansa. Ang mga detenidong politikal ang nagsisilbing paalala na may mali sa lipunan at may mga inhustisya na kailangan magbago. Educate, advocate, organized for human rights. Nawala man ang kanilang kalayaan dahil sa pagkabilanggo, ay tao pa din sila na may karapatan at dignidad. Ang silbi ng mga bilangguan ay upang mareforma at magbago ang mga bilanggo. Nararapat pa ding matugunan ng mga isyu na kinakaharap sa mga bilangguan, tulad ng congestion, karapatan sa pagkain at kalusugan, at iba pa. Ito ay refleksyon ng kung ano ang kakulangan o mali sa sistema ng hustisya sa bansa. Ngayong darating na National Correctional Consciousness Week, nawa marinig at aksyonan ng kinauukulan ang mga hinaing sa kalagayan ng ating mga kasamang bilanggo. Ako po si Sunshine Serrano. Tandaan, ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat.